Sa gitna ng makasaysayang panahon ng pakikibaka para sa kalayaan, isa sa mga pangunahing tauhan o musbong ay si Andres Bonifacio, ang ama ng himagsikan. Siya ay sinilang noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo, Manila. Mula sa kanyang kabataan, ipinakita ni Bonifacio ang diwa ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nag-organisa ang katipunan ng mga laban para sa kalayaan. Ngunit sa kabila ng kanyang katapangan, nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga lider ng katipunan, lalo na sa kanyang kapwa revolusyonaryo na si Emilio Aguinaldo. Noong 1897, nahuli si Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio sa isang paglilitis na naging puno ng kontrobersya. Siya ay sinampahan ng mga kaso ng pagtataksil at rebelyon. Bagamat maraming mga taga-suporta ang nagtatanggol sa kanya, hindi ito naging sapat upang siya ay mapawalang sala. Hanggang sa kasalukuyan, ang alaala ni Andres Bonifacio ay nananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Siya ay simbolo ng katapangan, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Sa kanyang buhay at paglilitis, ipinakita niya na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagkakaisa at determinasyon ng bawat isa. So mga kapo nyo, pagkatapos ng halos 2 oras at kalahating biyahe, narating din natin itong makasaysayang bahay kung saan dito nilitis si Andres Bonifacio. So hindi natin alam ang istorya kung bakit siya nilitis at kung ano nga ba naging kasalanan ni Andres Bonifacio. So tara, pasukin natin at alamin natin ang istorya ng paglilitis kay Andres Bonifacio. Let's go. So ayan, ito yung pinaka-entrance at ito sina Manong Guard. So libre naman yung pagpasok dito, nakalagay dito free admission from 9 AM to 4 PM. So sarado lang sila pag Sabado, pag Linggo at saka Lunes. So mapapansin nyo dito sa kabilang side, bago tayo pumasok, mababasa natin dito yung storya ng paglilitis kay Andres Bonifacio. So nakalagay dito, where Bonifacio was court-martialed. So in this house, erected in 1889 by its owner Roderico Reyes, Andres Bonifacio, founder of the Katipunan, was tried with his brother Procopio, May 1897 by a court-martial headed by Brigadier General Mariano Noriel. He was shot May 10, 1897 at Mount Buntis. So ito yun. So yung Mount Buntis, yun yung Bonifacio Shrine ngayon na tinatawag. Nangyari ito nung May 10. So hinatulan siya ng pagbaril sa Mount Buntis. So dito naman sa kabila, ayan. So ito pala yung Tagalog. So nabasa natin yung English. So ito na pala yung Tagalog. So yun, maliwanag naman siguro na talagang dito sa bahay na to nilitis si Andres Bonifacio. So tara, pasukin natin, tingnan natin kung ano bang merong mga naiwang kasaysayan dito sa loob ng bahay na paglilitis ni Andres Bonifacio. Let's go. So mga kapo nyo, ito yung pinaka-entrance at tara, pasukin natin para malaman natin ang istorya ng paglilitis kay Andres Bonifacio. Let's go. Yan. Wow, lamig. Lapat natin. So, dito na tayo sa loob. So, as per nangangalaga nitong museo na to, ng paglilitis ng Andres Bonifacio, hindi siya umarap sa atin, hindi siya sumama. Pero still, na-explain niya sa atin kung ano ba yung nandito sa loob nitong museo na to. So, dito sa kabilang side na to, makikita natin, ito yung pinaka-biography ni Andres Bonifacio. So, mababasa natin dito kung sino ba si Bonifacio at saan siya nakatira. So, nakasulat dito, isinilang siya sa Tondo noong November 30, 1863. Nagmula siya sa mga pangkaraniwang pamilya at maaga na ulila sa edad na 14. So, napakabata pa rin talaga. So, sa mga hindi nakakaalam, ito ang pinaka-storya ng buhay ni Andres Bonifacio. Isang ulila at tumayong magulang sa kanyang mga kapatid. Hindi man formal na kapag-aral, lantad si Andres sa mga babasahing patungkol sa kasaysayan ng Rebolusyong Pranses, buhay ng mga presidente ng Estados Unidos, at iba pang mga kadangtulad ni Les Miserables, ni Victor Hugo, Heliodo Heriante, at Noli Me Tangere. So, as per dito sa nabasa natin, ay talagang mahilig magbasa itong si Andres Bonifacio. At ito naman is yung English na biography ni Andres Bonifacio. So, tara, puntahan natin dito sa kabila. At dito sa kabilang side, makikita natin yung paglaganap ng himagsikan, Agosto-Nobyembre 1896. Bago dumating si Bonifacio sa Cavite noong Disyembre 1896, lumaganap ng himagsikan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
agad itong kumalat sa Cavite, Bulacan, Nueva Ecija at Batangas. Pagsiklab nito sa Maynila noong August 30, 1896, may mga naitalang pagkaklas sa mga himpilang Espanyol sa Mindanao at Palawan. So kalat na pala talaga itong himagsikan na ito bago pa pumunta si Andres Bonifacio dito sa Cavite. At sa larawang ito makikita natin itong sumisimbolo sa paghihimagsik at nangunguna nga itong si Andres Bonifacio. At sa kabilang ito yung namunguna sa part ng mga Espanyol, si Camilo Fulavella. So yan ang basahin natin. So dito naman sa kababang side na ito, mababasa natin habang pinangangambahan ng mga Espanyol ang napakalaking bilang ng mga katipunero sa Bulacan na maaaring sumalakay anumang oras, sunod ang tagumpay ng mga revolusyon sa Cavite. Sa lubhang pag-aalala na sabi ni Gov. General Camilo de Fulavella, ang gulo ay nasa Cavite at ang mga panganib sa Bulacan. So nagkalat na talaga sa buong Pilipinas. So marami pa tayong makikita dito. Yan, may mga upuan. At ito, mga painting na sumisimbolo sa katapangan ni Andres Bonifacio. So, ang bahay na to is hindi po bahay ni Andres Bonifacio. Inuulit ko lang po, ito ay bahay kung saan nilitis ang si Andres Bonifacio. So, malalaman natin dito kung bakit nga ba nilitis si Andres Bonifacio. So, tara, dito tayo. So, ito yung daan papunta sa pangalawang palapag. So, mamaya tayo pupunta dyan. Iikutin muna natin dito sa baba. So, dito naman sa kabilang side na to, nakalagay ang Cavite bilang pook ng liberalismo. So, bukod sa pagkakahawig sa tropogiya at pagiging daungan na bansagan ng Cavite bilang El Cadiz Filipino. Dahil sa liberalismo nito, rito na tulad sa Cadiz, isang daungang syudad ng Espanyol, tanyag bilang pook ng liberalismo. Kung maalala nyo mga kaponyo, Cavite, nandito yung umpisa ng himag ng labanan. Kung maalala nyo, pinuntahan natin yung El Fraile, nandyan yung sa naglaban ng Hapon at Amerikano, at ang Corregidor siyempre, na konektado rin sa nangyari dun sa Bataan at dun sa pinuntahan natin sa Capas Tarlac, na nagmula yung ibang mga sundalong Pilipino sa Corregidor. So napakahaba nito, napakaraming detalye. So ito yung detalye ng barkong galyon sa pintuan ng simbahan ng Maragondon, Cavite. Ayan, makikita nyo, talagang sumisimbolo sa mga barko na ginamit sa digmaan. So ito naman, sa kabilang side na to, sa mga hindi pa po nakakaalam, so ito yung istorya ng buhay pag-ibig ni Andres Bonifacio at ng kanyang asawa. So kung mababasahin natin dito, 18 taong gulang noon si Oriang. So ito yung Oriang, yung kasintahan ni Andres Bonifacio. Nang suyuin siya ni Andres. Kasama ni Andres sa panliligaw ang bayaw nitong sila Dislao Diwa at pinsan ni Oriang na si Teodoro Plata. Pawang mga kasamahan nito sa Katipunan. Nahulog ang loob ni Oriang kay Andres, ngunit tutol ang mga magulang niya kay Andres dahil sa pagiging mason nito. Hindi napigilan ang dalawa sa pag-iibigan at walang nagawa ang mga magulang ni Oriang. Nagpakasal sila sa simbahan ng Binondo noong Marso 1893. So, kukunti lang nakakaalam nito, yung buhay pag-ibig ni Andres Bonifacio, kasi syempre, tumatak si Andres Bonifacio bilang pinuno ng Katipunero. Pero sa pag-ibig, ayan, itong salitang Oriang, siya ang bumihag ng puso ni Andres Bonifacio. So, ito yung pinaka-picture sketch ng bahay ni Andres Bonifacio at yung kapatid niya na si Procopio, na kung saan dito siya nilitis. So, ito yung bahay. Ito ngayon yung pinasukan natin sa loob. So, dito sa kabilang side, makikita natin, ayan. So, mga painting na lang na ayon sa nangangalaga dito ay sa mga bago na siya, hindi siya yung mga sinaunang painting na sumasalaysay or sumasariwa sa nakaraan. So, dito, ganun pa rin. Ayan, mga simbolo ng Katipunan. At dito sa kabila, ayan, ginawa na rin para ipakita yung naging pagiging pinuno ni Andres Bonifacio sa Katipunero. So, napakaganda ng mga painting. Ayan, tingnan nyo. Talagang marami naman tayong makikita nitong painting na to sa internet. Pero ito, original na ginawa at napakaganda ng pagkakayari. Hindi siya yung normal na painting kasi nakaangat yung mga yung mga ink na ginamit niya. So, ibang klaseng pagpipinta yung ginawa niya. So, ito naman pala, ayan. So, nakalagay dito, isang napakalaking painting na sumisimbolo ng pakikipaglaban ng Katipunero. Ayan. Talagang nagsugudan sila. Sumugod talaga sila. Nilabanan nila yung mga Espanyol. At ito nakalagay, donated by WRC. Napakalaking painting. At makita natin, bandila ng Pilipinas at bandila ng mga Katipunan. At sa kabilang side, makikita natin dito yung pinaka
sculpture ni Andres Bonifacio. Ayan, napakaganda. Ito yung unang-una yung makikita rito pagpasok nyo sa loob. So tara, pakita natin sa taas at para malaman na natin kung ano ba yung naging storya ng paglilitis kay Andres Bonifacio at sa kanyang kapatid na si Procopio. Tara, akit tayo. So tara mga po nyo, akit tayo sa taas para makita natin. At dito talaga mismo sa taas, nilitis si Andres Bonifacio. So dito pa lang makikita nyo yung bahay talaga. Same lang yung mga ancestral house na ganito talaga yung hawakan ng kanilang hagdanan. At yung sahig, original na original pa rin. So dito pag akit nyo, makikita nyo rito isang mapa nitong from Manila, siguro the whole way ng buong south. Ayan kasi Taal Lake, Batangas, lahat. So dito mababasa natin, diwa ng bayan. Ginabayan ng katipunan ang mga kasapi nitong nananalig sa pangako ng kalayaan na makalaya mula sa kaalipinan. Siniwalat ng katipunan na nilabag ng mga Espanyol ang kanilang sanduguan sa mga sinuunang Pilipino. So, pang nangyari pala dito is yung talagang katipunan talaga ang nagkaroon ng himagsikan laban sa mga Espanyol. So, bilib na bilib talaga ako, napakatapang talaga nila. So, dito makikita natin yung mga painting. So, natin alam kung mga original ba to. Ito mga nakasabit na ito. Pero still, ito yung talagang pinaka lugar kung saan nilitis talaga. So, tingnan natin dito. Hindi, dito muna pala. Ito. So, makikita natin dito, pag pumasok kayo, yung unang-unang lugar kung saan dapat kayo pumunta para hindi kayo ligaw. So, meron dito mga rules na sinusunod. Bawal ang pagkain, tahimik lang, pag marami kayo, walang hahawakan ng mga painting. At syempre, yung photography dapat may pahintulot bago tayo pumasok sa loob. So, tara, pasok tayo rito. So, yan. Gulat naman ako. Bakit naman merong ganitong bungo? So nakalagay dito sa unang part, ang katipunan sa Cavite. Nang sumiklab ang revolusyon, may 16 na balangay ng katipunan sa Cavite. Sa bilang na ito, nang ibabaw ang 2 balangay, ang Magdiwang sa Nobileta at sa Magdalo sa Kawit. Sa sigasig ng mga Magdalo, narating nito maging ang Batangas, nakapagtatag dito ng 2 pang balangay, ang Taliba sa Talisay at Matalilong sa Buyungan. So maraming hindi nakakaalam ng istoryang ito, mga kaponyo. So dito kahit ako, ngayon ko lang din nalaman na talagang napakalayo from Cavite to Batangas nakapag gawa pa sila ng 2 pulutong. So dito naman, pagtatatag ng Balangay Magdiwang. Ayan, yung sinabi sa kanina. Tinatag ang Magdiwang noong April 2, 1896 sa Noveleta sa isang formal na seremonyang sinaksihan ni Andres Bonifacio, Pio Valenzuela at Emilio Jacinto bilang mga opisyal ng kataas-taasang sangguniang ng Katipunan. Ang unang mga opisyal na bumuo ng Balangay Magdiwang ay sina Santiago Alvarez, siya yung president, Pascual Alvarez, Valentin Salud at Dionisio Alvarez. So, yan, nakasulat lahat ng impormasyon na dapat nating malaman. So, talaga palang pag pumunta kayo rito, halos lahat ng impormasyon patungkol sa Katipunan ay nandito na kung paano nabuo at syempre kung paano nagwakas si Andres Bonifacio. So, dito naman nakalagay, pagtatag ng Balangay Magdalo. So, yung doon sa Magdiwang, Magdalo. Sa sumusunod na araw, tinatag naman ang Magdalo sa Kawit. Pinangasiwaan din ito ni Bonifacio, Valenzuela, at Jacinto kasama si Pantaleon Torres. Nahalal ng mga pinuno ng Magdalo sina Emilio Aguinaldo, siya yung pinakapinuno, Baldomero Aguinaldo, Silverio Legazpi, at kandidato Trea Tirona. So, ang pinaka nakakapagtaka talaga, as yung tanong ng mga maraming Pilipino ngayon, bakit nilitis si Andres Bonifacio? Ano ang naging kasalanan niya sa ating gobyerno? So alamin natin dito at malalaman natin dito sa storyang binabaybay natin dito. So ang papel ng Cavite sa umpisa ng himagsikan. So ito yung sinasabi nila. The role of Cavite at the start of revolution. Sumunod ang Cavite sa napakasunduang araw ng sabay-sabay na pag-atake sa mga Espanyol noong August 31, 1896. Alinsunod sa panawagan ni Bonifacio noong hapon ng 26 Agosto 1896 sa Hagdang Bato, Mandaluyong nakuha ng Magdiwang ng San Francisco de Malabon at Noveleta na sinunduan tagumpay ng Magdalo sa Kawit. Isa-isa nang kinakuha ng mga revolusyonaryo ang iba pang bayan ng Cavite at matagumpay din nilang napasok ang Batangas. Ilang buwan ding umiral ang kalayaan sa Cavite. So yan. At dito naman sa kabila, ang pagsalubong ng Cavite kay Bonifacio. So, ito yung nag-umpisa, mga kaponyo. Ito, ang pinaka-storya nag-umpisa na pumasok si Bonifacio dito sa Cavite. Nakalagay dito, mga kaponyo, basahin natin. Ganito ay pinagmalaki ni Bonifacio ang mainit na pagtanggap sa kanya nang binisita niya ang mga bayan ng Cavite,
mula sa imbitasyon ng mga lokal na pinuno sa Noveleta. Halimbawa, sinalubong siya ng maraming tao sabay sigaw ng mabuhay ang Supremo. Wow! So, ang tawag talaga kay Andres Bonifacio mga po, sa mga hindi po nakakaalam ay Supremo. Sumagot si Bonifacio ng mabuhay ang inang bayan, ngunit ilang buwang makapilas ay tinanggal si Bonifacio bilang Supremo ng revolusyon. So, masaklap lang talaga na ang nagpakahirap talaga sa katipunan ay si Andres Bonifacio, pero kalaunan ay nawala din siya. So, dito tayo sa kabila. Ayan. So, napakahaba ng istorya mga kaponyo. So, ibuod na lang natin itong vlog natin. Kasi kung babasahin natin lahat, ay baka abutin tayo ng 5 oras sa video natin. So, mga kaponyo, dito nakalagay dito. Mababasa natin, mga pananaw na panlabas mula sa Espanya. So, ito yung mga kuro-kuro na lumabas kung ano ba yung naging problema ni Andres Bonifacio kay Emilio Aguinaldo. Tara, basahin natin para malaman natin. So, sinasabi dito, ayan, nasisiguro naming may matinding alitan sa pagitan ng mga pinunong sina Emilio Aguinaldo at Andres Bonifacio. Nais ni Aguinaldo makipagkita sa otoridad, ngunit tutol dito si Bonifacio. Nagtunggali ang dalawang pinunong ito at ang nagkaroon ng kontrol ayon sa nakalap naming impormasyon dito ay si Emilio Aguinaldo, na lumitaw na lumalaban dahil sa napilitan ng sitwasyon at bilang tungkulin niya sa kanyang mga tagasunod. So ang iba naman dito, mga ponyo, nakalagay dito, sangayon sa deklarasyon ng ilang taga-indang, ang tunay na idinadahilan sa madugong sigalot sa pagitan kina Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo ay ang pagtatalo sa 60,000 pesos na kinuha ni Bonifacio mula sa kaban ng katipunan sa lalawigan ng Maynila nang hindi man lang ipinapaliwanag ang pinaggamitan. Tiniyak ng mga taga rito na sugatan at binilanggo si Bonifacio sa korte ng bayang ito na namatay siya rito at kabilang sa mga bangkay na nakolekta. So yan. So maraming mga kuro-kuro na lumabas dito kung paano nga ba nagkaroon ng kung paano nakasuhan at bakit nilitis si Andres Bonifacio. So dito mga kaponyo, ayan makita dito. So para maramdaman natin yung totoong paglilitis, so nakalagay dito, ayan kung babasahin nyo rito, tara tingnan nyo rito. So dito, ito yung boses, aktual na boses kung paano nilitis si Andres Bonifacio. Pero hindi na ito yung mga original na boses. Ito ay ipapakita lang kung paano naging takbo ng paglilitis kay Andres Bonifacio. So tara, pakinggan natin at para malaman natin kung ano nga ba naging takbo ng paglilitis hanggang sa mahatulan si Andres Bonifacio. Tara, pakinggan natin. Sumento ang paglilitis sa tatlong mabibigat na akusasyon. Ang planong pagpatay kay Aguinaldo, ang planong pagpapabagsak sa bagong tatag na pamahalaan, at ang insidente ng palitan ng putok sa Limbon na nagresulta sa pagkamatay ng 2 tauhan ni Aguinaldo na pinasimulan di umano ni Bonifacio. Ang maririnig ninyo ay halaw sa mga salaysay nila Supremo Andres, Gregoria Oriang de Jesus at Pedro Giron, ang pangunahing testigo na nagdiin kay Supremo. Bahagi ng salaysay ni Oriang ay ibinase sa kanyang liham kay Emilio Jacinto. Tandaang sa araw ng paglilitis, si Oriang lamang ang tanging kinuhanan ng salaysay ng Konseho de Guerra. Ang testimonya ng ibang mga testigo ay kinuha ng konseho bago ang araw ng paglilitis. Akusasyon ng planong pagpatay kay Aguinaldo. Sa bayan ng San Francisco de Malabon ay sinabi sa akin ni Ginoong Andres na masama ang mga pinuno sa Cavite at hinimo kaming pumanig sa kanya. Nagsalita din siya na siya may kapangyarihan at dapat pumailalim si Kapitan Emilio sa kanya at kung hindi ay ipapapatay niya ito. Pagkatapos, binigyan niya ako ng 10 piso. Binigyan niya ako ng 10 piso bilang kabayaran upang patayin si Kapitan Emilio. Pinangakuan din niya akong bibigyan ng lahat ng pangangailangan ko anumang oras. Sundin ko lamang ang kanyang utos. Hindi ko kailanman kinausap ang taong yan para patayin ang inyong presidente. Sinugulan na tinuruang mabuti ang si Pedro Giron upang palitawing inutusan siya ni Andres na patayin silang lahat. Pinangakuan siya ng kaligtasan kung kaya't pinaalis siya pagkatapos makapagbigay ng testimonya. Hiniling ni Andres na iharap sa kanyang nag-aakusan. Ngunit sinabi nila si Giron ay napatay sa naik. Sa ganang akin, bakit kasama nila ngayon ang taong ito? Base sa aming investigasyon, ang magkakapatid na Andres, Ciriaco at Procopio ay napatunayang nagkasala ng konspirasya at sedisyon. Si Andres,
sa salang pagpaplano ng pagpapatalsik sa pamahalaang nanghihimagsik. Malinaw na pinapakita ng mga testimonya ng mga testigo na taksil sa pamahalaan si Andres. Samantala, napatay naman sa engkwentro ang kapatid niyang si Ciriaco. Kasabot naman sa planong pagpapatalsik sa ating pamahalaan ang isa pa niyang kapatid na si Procopio. Dahil dito, hinahatulan ng West Instructor ng palusang kamatayan ng magkapatid na Andres at Procopio. Bawat isa sa kanila ay babarilin sa pampublikong lugar ng hanggang 5 beses sa layong 10 talampakan. Depende sa laki at bigat ng kanilang kasalanan. Gayunman, isinusumiti ko ang desisyong ito sa lupon upang higit pang pag-aralan at pag-isipan. So mga kaponyo, narinig natin ang aktual na demonstrasyon sa audio visual na nangyari dito kung paano nilitis itong si Andres Bonifacio. Nakakalungkot lang ng isang bayaning si Andres Bonifacio ay nasawi sa kamay din ng ating mga kapwa Pilipino. Sabi nga nila, history repeat itself, which is nangyayari din sa panahon natin ngayon ang nangyari kay Andres Bonifacio. So ito yung diorama kung saan ang aktual na itsura kung paano nilitis si Andres Bonifacio. Ito, ayan, may hawak-hawak ang dibdib ng ating bayani si Andres Bonifacio. Medyo nalungkot ako sa nalaman ko dito kasi hindi ko akalain na si Andres Bonifacio pala ay pumanaw sa kamay din ng ating mga kapwa Pilipino. Na dapat sana ay nagtulungan dahil sila din naman ang nagtulungan noong panahon ng pananakop ng Espanyol para makamit natin ang ating kalayaan. Pero nakakalungkot, sobrang nakakalungkot. So tara! Tuloy natin yung exploration natin dito sa bahay ng pagnilitis ni Andres Bonifacio. Hindi ko lang na-expect na yung pala yung ganun yung malalaman ko sa story yung nangyari sa pagpanaw ng ating bayani si Andres Bonifacio. So dito, nakalagay dito ang pagdurusa mula nung nawala si Andres Bonifacio. Pagdurusa ng kanyang asawa na si Oriang. So habang nagaganap ang pagnilitis ng konseho, naulingan ni Oriang ang hatol na kamatayan sa kanyang asawa at bayaw. Tinanong niya ang mga opisyal kung totoo ito, ngunit pinayuhan siyang huwag makinig. Sa bulong-bulungan, nilapitan pa siya ng hukom na humahawak sa kaso at sinabing walang dapat ipag-alala sapagkat walang pangyayari. So itinago pala, nilihim kay Oriang yung nangyaring hatol kay Andres Bonifacio. Napakalungkot ng pangyayari. Sobrang ngayon ko naiintindihan na napakasaklap ng nangyayari sa ating bayaning Andres Bonifacio. Na siya yung talagang nakipaglaban sa battlefield, siya yung nakipag-ispadahan, nakipagbarilan, pero sa bandang huli, siya hinatulan ng kamatayan ng ating mga kapwa Pilipino. Grabe. So ito, paghahanap sa kanyang asawa, noong Mayo, nagkaroon labanan sa pagitan ng Revolusyon Espanyol malapit sa pinaitan ng Oriang sa Naik. Pinakawalan si Oriang at sinimulan niyang hanapin kung saan dinala si Andres Bonifacio. Wala siyang kabatiran na sa araw na ito, ng tanghali inilabas sa piitan si Andres at Procopio. So ito yung mga time na nakakulong pa si Andres Bonifacio kasi ayon sa mga ating pagsaliksik, hindi naman agad hinatulan pa agad si Andres Bonifacio. Siya ay kunulong sa isang lugar na walang nakakaalam. So the more sa lugar na to ay istorya patungkol sa asawa ni Andres Bonifacio. Si Gregoria de Jesus, kung tawagin nila ay si Oriang. So mga apo nyo, may nakasulat dito isang mensahe ng asawa ni Andres Bonifacio nang siguro siya ay nang pumanaw. Basahin natin. Paalam sa iyo, masarap magmahal, may-ari ng puso ko't kabiyak ng katawan. Paalam giliw ko, sa iyo'y paalam. Masayang sa iyo'y aking isasangla, ang sulam pamahid sa mata ng luha. Kung kapusin palad, buhay mawala, bangkay man ako, haharap sa iyo kusa. Sobrang lalim, mga ponyo. Medyo kinilabutan ako doon nung binabasa ko. So ito isang mensahe ng asawa ni bayaning Andres Bonifacio sa kanya. Medyo na-excite ako, nalungkot ako sa nangyaring exploration natin dito sa bahay litisan ni Andres Bonifacio kasi ngayon ko lang din nalaman na ganun pala ang istorya ang nangyari kay Andres Bonifacio. So sana may napulot kayong aral at sana meron kayong nakuha impormasyon dito sa ating video. At syempre, muli maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa pag-explore at sa saliksik kung ano nga ba ang naging buhay at naging kahinatnan ng ating bayani si Andres Bonifacio. So kung nagustuhan yung video na to, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at syempre mag-follow sa ating page at syempre i-like ang video. At kung meron pa kayong mga gustong lugar na puntahan, i-comment nyo lang sa ating video at pupuntahan natin at paglalaan natin ng oras. So muli, maraming salamat sa inyo.